Sabi ng asawa, honey, sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. Ang ano po? So ang tawag po so doon, yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa ng babae o lalaki kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan, hindi na po yan. hindi po. Pag sinabing no, no means no. So, oh no. Ang lalong-lalo ng mga lalaki, paano naman daw po yun? Kasi, halimbawa lang po, yung babae, yung asawa mo, may mixed, minsan kasi, ito totoo po to, minsan akala mo nagpapalambing lang yung asawa mo. So, paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing o mahirap po ma-distinguish kasi minsan ng babae, minsan parang ayaw pero gusto naman. May ganun. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? Ang depensa namin. O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood, meron ba kaming karapatan magno? Mahirap paniwalaan pero ako lalo, mahirap paniwalaan ako magno. Pero paano pa pag nagno ako? Yung no means no applies to both genders. So pag sinabi ng husband, no, hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Halimbawa naman po, wag naman po sana, halimbawa lang, nagkaroon na kayo ng marital problem. Pwede po bang gamitin yon against doon sa babae o sa lalaki? Sabihin, kasi kaya naman ako nakikipaghiwalay dyan. Dahil tuwing yayayain ko, ayaw. Ganon. Paano po kaya? Pwede po ba yung maging ebidensya din yun? O ano? Yes po, because sa cases, for instance, yung case nung annulment ng marriage, ang ground nun is psychological incapacity. Yung basis ng psychological incapacity is yung mutual obligation ng mag-asawa of love and respect. Ngayon, part of love is showing your love. But kasama po rin doon yung respect. Pag for instance, ayaw ng spouse mo na magkaroon na mag-sex, pinilit mo siya, wala ka hindi ka na rumirespeto sa asawa mo. So, grounds yan ng one of the circumstances of psychological incapacity. Pag lagi kang pinipilit na ganyan, pwede ka nang mag-file ng annulment of marriage. So, yun ang po ang importante. Kasi women's rights nga, or men's rights, or human rights nga, hindi po ba? So, respect the human body nga eh. Kung minsan, kasi i-clarify ko lang yung sinabi kong yung anal tsaka oral, Kasi, nung iniinak nga to sa Kongreso, maraming congressman nagloloko, Sabi nila paano yung dentista nga, yung kinikwento ko po sa inyo. What if a dentist puts an instrument into the mouth? Kasi by definition of rape, any instrument into any opening. So nag-commit ba ng rape yung dentista? Ang sagot naman doon ay hindi. Because yung sa batas, iba yung oral at yung anal sex. So, oral sex, sa anal sex, pwedeng any instrument, pwedeng. So, wag natin naman tinatawag, i-trivialize yung crime ng rape. Wag naman wag tayong magpilosopo. Kasi seryoso po yung allegations of rape. At even in this law, life imprisonment yan. So, lalong-lalo na pag may qualifying circumstance, ang nakakalungkot po o nakakashock sa panahon natin, incestuous pa. Yung either father and the daughter, either under the influence of drugs, incestuous rape. Rini-rape ang sariling anak.
yun ang dapat talagang bigyan ng malaking parusa, yung incestuous rape. May tanong pa po ako. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang wala kaming choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang, gano'n. Siguro po ang issue doon hindi na legal, no? Ang issue doon na yan psychosocial. Legal, sa legal po. Alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Anong pwedeng gawin na lang ng babae? Talagang no talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Gano'n. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng, yung instance na laseng yung asawa, or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of, of urge. Kasi ano po yan, no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. Magdasal na lang kayo. But, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yun na mabaliw-baliw ka eh. Di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po... So legally, wala po? Wala po. Because sabihin mo sa asawa mo, help me. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. In fact,